Magandang gabi mga kapatid at sa lahat ng nandito sa ating live sa Punto por Punto, Debaters Convention at sa ating mahal na kaibigan si Brother Fernando. At sa mga nandito, ating ipaliwanag, malubos na ipaliwanag yung official na turo ng simbahan at opportunity na po ito na mapalinaw natin. Una, punta tayo sa CCC, Catechism of the Catholic Church. Patungkol sa intercession of the saints. Biblical ba ito? At kasama yung mga referensya. Sa Catechism of the Catholic Church, 956, sabi dito, the intercession of the saints being more closely united to Christ. Yung mga banal ay closely united to Christ. Those who dwell in heaven fix the whole church more firmly in holiness. So sila ang nagpatibay sa simbahan dahil sa they're in union with Christ. They do not cease to intercede with the Father for us, and they proffer the merits which they acquired on earth to the one mediator between God and men, Christ Jesus. So, in-acknowledge dito sa simbahan na we have one mediator, pero meron tayong mga intercessor, yung mga banal. Kahit hindi lang banal, pati din tayo, magka-intercede one another. Lalong-lalo na yung mga banal na kasama na ni Kristo. So, ano bang etymology of the term intercession? Early 1500, act of interceding, intercessory prayer, a pleading on behalf of oneself or another. From Latin intercessionem. Nominative case nito is intercession. So, kung tayo nga ay makapanalangin sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa tayo ganap, lalong-lalo na yung mga espiritu na naging ganap na. I'm referring to the saints. At sa biblical proof po natin, sa Hebrew chapter 12, verse 23, ito nakasulat, ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat. So nilapitan nila ang Diyos. Pero meron pang kadugtong, hindi lang ang Diyos ang kanilang nilapitan. At ang mga espiritu na mga taong ginawang ganap. Ginawang ganap. So mga espiritu po, plural po ito. Hindi po ito singular. Kung tatanungin tayo mga Katoliko, sino bang mga espiritu na mga taong ganap ang nilapitan natin? Nagka-comply po tayo nito. Meron tayong Litany of Saints. Saint Francis, ang sagot natin, pray for us. Saint Paul, pray for us. So dito, ay malinaw na malinaw. Nilapitan ninyo ang Diyos na hukom ng lahat, hindi lang ang Diyos. At ang mga espiritu na mga taong ginawang ganap. Sa English, sa Hebrew chapter 12, verse 23, you have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God Himself, who is the judge of all people. And you have come to the spirits of the redeemed in heaven. So, in heaven, who have now been made perfect. So, hindi na ito, mga kapatid, na mga kaluluwa na po ito sa mga taong ganap. No? So, malinaw na malinaw sa talata lang na ito ay nilapitan nilang Diyos at hindi lang ang Diyos. Ang mga kapatid natin lumapit sa Diyos. Pero dito, mga espiritu sa mga taong ginawang ganap ay ang Iglesia Katolika ang nakatupad po nito. Sunod na talata. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Kung sabihin ng ating kapatid, kunin niya yung Deuteronomy chapter 18 verse 10, it refers to mga espiritista. Atin mo nang babasahin, ipakita mo Brother Jando, ang Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12.
Ito nakasulat. Posibleng gagamitin nila ito, mga kapatid. Sa Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 12. Sino man sa inyong huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong maghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Sa 11, mga mananawas at mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Tuloy, 12. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam ni Yahweh, na yung Diyos. Pagkakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahin ninyo. So, it refers to the spiritista. Dahil ang simbahang Katoliko, so hindi nakakaalam, religion of distinction. Yung iba ay religion of no distinction. No. Karamihan nila ay ina-associate nila ito sa mga santo. No. Yung pong mga espiritu sa mga namatay na hindi banal, bawal po yun. Tinatawag po yun na necromancer, conjuring up the dead. Bawal po yun. Nandyan yun sa Jeremiah chapter 19, Leviticus chapter 19 verse 31. Basahin natin. Pakita mo, Brother Jando. Leviticus chapter 19 verse 31. It refers to the spiritista. Ating basahin, mga kapatid, Huwag kayong sasangguni sa mga kumukausap sa mga espiritu ng mga namatay. So, kakausapin mo talaga yung espiritu. Pero sa atin, hindi natin kinakausap. No. Nag-ask tayo for intercession. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Pero yung mga taong ganap ay lalapitan talaga sa Hebrew chapter 12 verse 23. So magkaiba po ito. Pero magkatulad pero magkaiba. So dahil ang Diyos ay Diyos, hindi sa mga patay, kundi Diyos siya sa mga buhay. Mababasa yan sa Matthew chapter 22, 31, 32. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba niyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Tingnan natin kung there is a specific text of the Bible. It refers to the prayer of the saints. Revelation chapter 8 verse 4, ito nakasulat, and the smoke of the incense with the prayers of the saints went up before God out of the angel's hand. So, kitang-kita yung prayers of the saints. Basahin naman natin yung Revelation chapter 5 verse 8. And when he had taken the book, the 4 living creatures and the 4 and the 20 elders fell down before the Lamb, having each one a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. So, linaw na linaw dito, intercession of the saints. So 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2, sabi ni San Pablo, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Sa Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So, linaw na linaw. For all saints. So, balikan natin yung sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 23. You have come to the church of God's people. God first, the only Son is over all things. God's people share in what belongs to His Son. Their names are written in heaven. You have come to God. He is the judge of all the people. You have come to the spirits of godly people who have been made perfect. So, linaw na malinaw dito. It refers to the saints. You have come to the spirits of godly people who have been made perfect. Naging ganap. Last 10 minutes. At
Sabihin nila kung buhay pa, okay. Pero kung patay na, hindi na pwede na makatulong sa atin. Tingnan natin ang Sirach chapter 48 verses 13 to 14. At ito ang nakasulat. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. It refers to the prophet. At nang namatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Iba talaga yung maging banal, yung mga propeta. Nang nabuhay, gumawa siya ng maraming himala. Kahit nang namatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Sirach chapter 48, verses 13 to 14. At itong aklat ni Propeta Sirach ay nakasulat din sa 2 Kings chapter 13, verse 21. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Minsan, may mga Israelitang naglilibing sa isang lalaki. Walang ano-ano. May natanawan silang pangkat na mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo, Propeta Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Propeta Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. So iba talaga yung yung mga banal. Kung makikipag-usap ka sa mga espiritu, hindi naman tayo nakikipag-usap sa mga espiritu kahit sa mga banal. So yung Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 12, hindi niya magagamit yon. Pati na ang Leviticus chapter 19, verse 31, it refers to necromancers, not about the intercession of the saints. Dahil mismo sa bibig ni Kristo, sabi ni San Lucas, sa Lucas chapter 16 verse 27, patungkol ito sa kay Lazaro at sa mayaman, na yung mayaman ay nasa impyerno at si Lazaro ay nandun sa bosom of Abraham. At anong nangyari? Luke chapter 16 verse 27, patay na sila lahat, no? Itong mayaman patay na din. Itong si Lazaro patay na din. Pero yung mayaman, merong nag-ask for intercession kay Abraham. Basahin natin sa Luke chapter 16 verse 27. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. So kita ninyo, yung mayaman ay nag-ask ng intercession ni Abraham na patay na. So kung gagamitin niya yung mga patay ay wala nang alam, it refers to the body. It refers to the soul, because the soul is immortal. Na sa atin merong immortal na entity. Yung po kaluluwa. At sa Matthew chapter 17 verse 3, ito transfiguration po ito. Buhay na buhay kahit namatay na si Moses, si Elias, patay na sila, pero buhay na buhay dahil ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay. Diyos siya sa mga buhay. Sa Matthew chapter 17 verse 3, at nakita ng tatlong alagad sina Moses at Elias na nakipag-usap kay Jesus. So dito, mga banal po ito sa Old Testament, si Moses at si Elias, dahil mga propeta po ito. At sunod, Brother Jando. Kahit sa Luke chapter 8 verse 56, Brother Jando, si Abraham, sabi ni Kristo, matagal nang patay si Abraham, pero very conscious pa rin. Lagi pa ring basahin ko muna. Natutuwa ang inyong ama na si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagagalak. So matagal na po namatay si Abraham, pero kita ninyo, nagagalak siya sa araw ng aking pagdating. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Lubos siyang natutuwa. So kahit matagal na, dahil ang Diyos ay hindi Diyos sa mga patay. Yung mga banal natin, kahit sila namatay, buhay na buhay. Basahin natin ang Revelation chapter 19 verse 1. Ipakita natin, Brother Jando. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Revelation chapter 19 verse 1. Babasahin natin sa English, bro.
After this, I heard what sounded like the roar of a large crowd of people in heaven. So, nandun na yung mga tao sa langit, in heaven. Anong sinasabi nila? Saying, praise God, salvation, glory, and power belong to our God. At sabi naman ni San Pablo sa Philippians chapter 1, verses 22 to 23, ito ang nakasulat. Atin mo nang ipakita, Brother Jando, sa Tagalog. Ito ang sinasabi ni Apostol, kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang, sapagkat marami pa akong magagawang mabuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. Sa 23, may pagtatatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. So kung nakatulong siya sa nandito pa, lalong-lalo na makatulong siya kung kapiling na niya si Kristo. So ito po ang patungkol sa intercession of the saints. At nilatag na natin sa early church writings sa 2nd century, si Origen, sabi ni Origen, church fathers, mga disipulo po ito ng mga apostol, but not the high priest, sabi niya, Christ alone prays for those who pray sincerely. But also the angels, not only the high priest, no, prays for us, but also the angels, pati na yung mga banal. As also the souls of the saints who have already fallen asleep. So hindi lang. So itong doktrinang ito, hindi lang matrace natin sa 1st century, sa 15th century, 1500, hindi kahit sa sa 2nd century. But not the high priest, Christ alone prays for those who pray sincerely, but also the angels, pati na yung mga anghel, and also the souls of the saints who have already fallen asleep. So, hindi to basta-basta, hindi pa, wala pang protestante sa mga araw na ito. Patuloy tayo, si Cyprian of Carthage sa 253 AD. Matagal na po ito. Let us remember one another in concord and unanimity. Let us, on both sides of death, always pray for one another. Let us relieve burdens and afflictions by mutual love, that if one of us, by the swiftness of divine condensation, shall go hence first, our love may continue in the presence of the Lord, and Last our 2 minutes. prayers for our brethren and sisters not cease in the presence of the Father's mercy. So kahit kamatayan, hindi makapagpigil sa pagpanalangin sa mga banal, no? Last 2 Kahit minutes. si Propeta Jeremiah, bro, sa 2nd Kings, nasaan yun, bro? Ipakita mo yung 2nd Kings, 2nd Maccabees chapter 15 verse 14. Matagal na pong patay si Propeta Jeremiah. Pero ating basahin sa 2nd Maccabees. Oh, bakit hindi mo piniper, bro? So, mga kapatid, nag-search Brother Jando. So, piniper to kanina pero nawala. Oh. So, malinaw na malinaw mga kapatid na kung babasahin natin ang Hebrew chapter 12 verse 23, lumapit kayo sa Diyos, check. Yung mga protestante natin ay check din, lumapit sa Diyos. Pero sa sunod na talata, sunod na kadugtong nito, at lumapit din kayo sa mga espiritu, sa mga taong ganap, ginawang ganap. So ito po ay ang kulang sa kanila. Sa atin ay klarong-klaro, linaw na linaw, biblical. So napatayo ko sa pagtindig ko sa katotohanan na hindi talaga ito unbiblical. Kahit yung mga church fathers ay napatunay na. So si Saint Ephraim of Syria, Brother Jando, babasahin natin. Your victorious martyrs who endured torments gladly for the sake of God. Wala pang protestante nito, 370 pa ito. God and Savior, you have boldness of speech toward the Lord himself. Your saints intercede for us, who are timid and sinful men, full of sloth, that the grace of Christ may come upon us, and enlighten the hearts of all of us, so that we may love him
So, sa taong 370. Time po. Sa Liturgy of Saint, wala na? Oras? Time na po. Time na po. Magandang, maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Back to you, Brother Sherwin. Bro Sherwin? I think Sherwin is meron technical problem kay Brother Sherwin. So, Bro Sherwin? Yeah, hello. Yep. So, ano na ba? Ano ba yung next natin? Ayun. Question na sir. Yeah. Tawag doon, question and answer. Yeah. So, we welcome na natin tama ba, Sir Ferdinand? Yes, si Sir Ferdinand. Ang magtatanong, tama ba? Siya Yes. mag-cross-examine kay Father Gidgano. So, Yes. Bro Fernando, it's your time. At bibigyan ka na 7 minutes. Tama ba? 10 minutes. 10 minutes cross-examination. Pasensya na sa mga nanonood dyan. Medyo hindi ko kabisado ang moderation. So, anyway, Sir Fernando, go ahead. Ask your questions. 10 minutes. Okay, thank you. At magandang gabi, kapatid na Darwin. Magandang gabi, kapatid na Fernando. Opo. Sa inyo pong presentation, ginamit nyo po yung Hebrew chapter 12 verse 23. At ito ay binabalik-balikan po ninyo kanina doon sa termino pong the assembly of the firstborn enrolled in heaven. So kanino po itong expression pong ito? Ito po ba ay tumutukoy doon sa mga namatay na tao na yung kanyang kaluluwa ay nasa langit na? Yun po ba ang ibig ninyo sabihin dito, kapatid na Darwin? Maraming salamat, Brother Fernando. Yes po. Malinaw po. Yung mga espiritu na po yan. Hindi na po yan, wala na po yung katawan. Next question. Okay. So next question po, ayon po sa talatang ito, sila po ba ay nasa langit na mismo ng pagkakataong ito, yung mga sinasabi ninyong namatay na yung kanilang espiritu na kinanonize ng Roman Catholic Church ay nasa langit na? Sila po ba yung tinutukoy dito sa 23, yung mga kinanonize ng Roman Catholic Church? Yes or no? Yes po. Next question. Okay. So, lilipat po ako dito sa Efeso, yung pong binanggit po ninyo, sa Efeso chapter 6 verse 18. Yan. Magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin. Yung po bang espiritu na tinutukoy nyo rito ay espiritu ng mga tao na kinanonize ng Roman Catholic Church na nasa langit na ngayon? Na yung kanilang katawang lupa ay nasa libingan? Tama po ba ang unawa ko? So yung Efeso chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humingi at sumamo sa patnubay ng Espiritu. It refers to the third person of the Holy Trinity, kapatid. At yung mga panalangin ng mga banal, it refers to the third person. Pero dito sa Hebrew chapter 12 verse 33, basahin muna natin. Sabi mo, nasa langit na ba sila? Bro, next question. Sir po, naabutan tayo ng time. Next question po. Okay. So, balikan ko itong Efeso 6:18. Okay. Sabi rito, magagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Kanino po ito idadaing? Sa banal na espiritu o doon sa mga espiritong kinanonize ng Roman Catholic Church na nasa langit na? Unang-una, kapatid, yung mga santo ay manalangin talaga sa Diyos. At pakita naman natin dito sa Hebrew chapter 12 verse 23, basahin natin, "Unto the general assembly and assembly of the firstborn who are registered
a citizen in heaven, unto God, who is the judge of all, unto the spirits of the righteous, the redeemed in heaven. So nandun na sa langit, kapatid, who had been made perfect, bringing them to their final glory. So klarong-klaro, redeemed in heaven. Next question. Okay. Lalagyan ko ng categorical question yung aking tanong dito sa Efeso 6:18. Yun pong gagawin nilang pagdaing patungkol sa mga banal. Kanino po yan ilalapit? Sa banal na espiritu o sa mga espiritu ng tao na kinanunais ng Roman Catholic Church? Dalawa po pagpipilian ninyo, kaibigang Getgano, sa Spirit o doon sa Holy Spirit o doon sa Espiritu na kinanunais ng Roman Catholic Church ng mga tao. Okay, ito ang sagot. Malinaw na malinaw. I-connect natin sa Hebrew chapter 12 verse 23. Sabi dito, Objection, Mr. Moderator. I'm sorry. Objection? Anong objection? Post time? Apo, categorical po ang aking tanong at inihilingan ko po na sagutin po ng kabilang panig yung pong categorical questions. Okay. Categorical question. Pakiulit yung categorical question mo. Father Darwin, maaari mo po Nakuha ko na, bro. sagutin? Nakuha ko na. Okay. Ah, So, pakiulit both yung po. categorical para may... Both po, bro. Sa Diyos at sa mga banal. Dahil dito sa Hebrew chapter, sa talata na ginagamit mo, sa Ah. Ephesians chapter 6 verse 18, i-connect din natin sa Hebrew. Both. Sa Kaibigan Diyos, Darwin, ay may concern yata ang ating moderator. I'm sorry. Okay lang. Wait lang po. Father Darwin, before we proceed po yung time ng ating kaibigan. So, pwede po tayong magsabi ng both kung yun yung sagot nyo. Pero, kailangan ko munang i-confirm sa inyo kung sasagutin nyo or mag-object kayo. So, gusto nyo po bang sagutin or mag-object kayo dun sa objection niya? hindi ko mag-object. Okay. Sagot ko ay pwede Okay. sa Diyos at pwede din sa banal dahil binabasa natin Hebrew chapter Okay, 12 sige, verse sige. 23. Okay. Hindi naman magkasulungat yung salita ng Diyos. Mr. Moderator, Okay? categorical yan eh. Dapat mamimili Yes. na. Pagka So- hindi makakapamili, di ba may rules tayo na pwede sumagot ng 10 seconds ba yun or something? Oo. So pwede kang meron po tayong rules and regulations Father Darwin na pwede mong hindi sagutin yung categorical, mag-explain ka ng 8 seconds. Ang sagot ko diyan ay dalawa na pwede yes para sa Diyos at sa mga banal dahil i-connect natin hindi lang isang talata ang pagtindig ko dito. Okay po, wait lang po. Bakit lang ako First sa time lang po. So sige po, bibigyan ko po kayo ng 8 seconds time para I think hindi categorical yung sagot nyo. So bigyan ko po kayo ng 8 seconds. Sige po, Father Darwin, go ahead. Salamat, Mr. Bundurito. So dito, hindi lang sila lumapit sa Diyos sa Hebrew chapter 12 verse 23. Pati na sa mga and you have come to the spirits of the redeemed in heaven who Okay. now made perfect. Okay. Next question tayo. 8 seconds time consume. Go ahead. Next question, bro. Okay. Apo, salamat po. So, next question po ay meron po ba kayong mababasa mismo sa Biblia na mayroong mga namatay na tao na kinakanonize ng iglesia? Sa Biblia po, talata po ang aking hinahanap, kaibigang Darwin. Meron bang ganung talata sa Biblia? Mr. Moderator, objection. Patungkol na po ito sa canonization. So ang ating topic ngayon ay intercession. It is not about canonization. Counter? Bro, Fernando, meron kang counter objection? Opo, oo. Kasi sa Catholic, hindi ba bago tawaging santo yung espiritong nasa langit, yan po ay kinanonize ng simbahan. At tinanong ko po yan kanina, kinumpirma naman po niya yon. Kaya kinaklaro ko lang po ulit ngayon, meron bang talata ka kung ganun sa Biblia na yung simbahan nagkakanonize ng namatay na para mayroon tayong pundasyon na talagang mayroong espiritong buhay na nasa langit. Okay, I got it. So,
Since ang ayaw ni Father Darwin na sagutin yan and he think that it is not part of his presentation. So maybe we can move on sa another question, bro. And pwede mo siyang dalihin doon sa yung presentation. Okay, sige. Okay. Para mag-proceed lang tayo. Okay? Salamat. Okay. Proceed natin yung time. Your time still, you still have 4 minutes and 28 seconds, bro. Go Okay. ahead, bro. Po, next question po, papaano po nagiging santo yung mga namatay na naglilingkod sa Diyos? Papaano po silang naging santo ayon sa Biblia? Objection, Mr. Moderator. So, Okay, ang objection. topic natin ay intercession of saints. Hindi tayo it refers to canonization na naman. Yung question niya, so sa topic natin, specific intercession. So, dinidefine ko yung term intercession. Hindi naman ako nag-prove dito ng canonization. How to be canonized. Hindi yan ang topic natin. Focus tayo sa intercession of the saints. Okay. So, any counter objection, Yes. Brother Negative? Yes, ang tanong ko po ay valid. Kasi sa paniniwala ng Catholic at sa presentation po ay namamagitan halos yung mga santo doon sa langit. Kaya kaugnay po doon sa presentation, yung tanong ko, papaano sila nagiging santo? Paulit-ulit po kasi yung term na santo na ginagamit. Yun po ang pinapasok ko sa presentation. Okay po. So, I'm not a judge, mga brother, si Father Darwin or Brother Fernando. I'm just only a moderator. So, pero since ayaw ni Father Darwin sagutin yung tanong na yan and he think that it is not part of his presentation, so maybe we move on to another question, bro, because hindi naman siya categorical. So, move Mr. on tayo. Moderator, part yun ng kanyang presentation. Paulit-ulit niya yung santo. Yep. I mean, I think that's how he think. Na Okay, sige. Oo. Oo. Accept. So let us move na lang sa another question to para move on tayo. Okay. Yan. So pwede mo siyang dalhin, bro, sa sa rebuttal or sa presentation mo. Okay. Sige, bro, go ahead. Okay. Kanina po ay ginamit ninyo sila Elias at si Moises na nakipag-usap sa Diyos at pwedeng humingi ng o mag-address sa kanila. Ang tanong ko po sa inyo, si Elias po ba at si Moises, sila po ba ay patay na katawang narito sa lupa at ang kanilang espiritu ay nasa langit bilang santo? Sila po ba'y ganon, kaibigang Gatlano? Yes po. Sila po ay patay na yung except ni Elias, hindi siya namamatay. Mabasa niyan sa kasulatan, si Moses lang ay namatay. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, ni Diyos siya ng mga buhay. So yung mga taong konektado sa Diyos ay hindi talaga literal. Physical lang namatay pero yung kaluluwa nila ay buhay na buhay. At yan po ay patunay na buhay talaga kahit matagal nang patay. Next question. Okay. Sa makatwid, hindi nyo pwedeng gamiting example si Elias. Kasi si Elias buhay nang nasa langit. Ang inyong doktrina, yun pong santong nasa langit, mga patay na pong katawan yun, buhay sa espiritu. Tama po ba na hindi siya dapat gamitin alinsunod sa inyong presentation kanina? Ang sabi ko, intercession of the saint. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Hindi Diyos siya ng mga buhay. Kung hindi siya pinatay ng Diyos, yan ay plano ng Diyos. Kasali na siya. Body and soul enters into heaven. Next question. Okay. Ang ipinagtatanggol nyo po bang intercession of the saints, yun po bang namatay na kaluluwa at yung espiritu na buhay sa langit, yung po bang inyong ipinagtatanggol? Yes or no? Hindi lang ang nasa langit, pati na yung living saints. Kahit tayo, pwede maka-intercede. Yan ang sinabi ko kanina. Lalong-lalo na yung mga banal na naging ganap. At sinasabi ni San Pablo sa Hebrew chapter 12 verse 23 na nilapitan pa ng mga tao. Next question.
Mm-mm. Okay. So, punta naman ako kay Moises. Si Moises po ay namatay at nakita po natin sa inyong presentation na siya ay buhay. Yung po bang nakita sa kanya ay kaluluwa ni Moises o si Moises ay binuhay mismo ng Diyos? Unang-una, hindi sinasabi diyan na binuhay ni Kristo muli si Moses. So nagpakita talaga yung kaluluwa ni Moses at si Propeta Elias. So nakita diyan na nakipag-usap si Kristo. Sa matagal na, una si Moses napatay at si Propeta Elias ay dinala sa langit base sa kasulatan. So therefore, yung mga taong ito kahit matagal na, especially Moses, matagal na patay, buhay na buhay pa rin. Next question. Nakipag-usap pa kay Kristo. Okay. Thank you. Next question ko po tungkol ulit po ito kay Moises. Alin po, nung namatay si Moises, alin ang dinala sa langit? Yung kanyang kaluluwa na nasa isipan ng Roman Catholic Church o yung kanyang katawan? Out of Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Okay, time Hindi stop. Objection. na yung kaluluwa. It is all about intercession of the saints. Just focus your question to the main topic. Don't create other topic, kapatid. Counter? Meron kang counter objection, bro? Yes, pinresent po niya si Elias at si Moises. At si Moises bilang santo, pwede siyang lapitan. Kaya tinatanong ko po, si Moises ba, alin ba yung dinala doon sa langit? Yung kanya bang kaluluwa na nasa perspective ng RCC o yung katawan? Valid po ang question, nasa presentation po yun. Since I know for you it is valid, but for the other side it is invalid. So in order for us to move on, Brother Camacho, kung okay lang, so move tayo into another question since hindi siya categorical, so wala akong magawa. So pwede tayo Mr. Yes. Moderator, Mr. Yes. Moderator, dapat magpasya po kayo na ito ay valid kasi ginamit po niya si Moises eh. At ang pinatutunayan po ng kabilang panig, yung espiritu, yung kaluluwa ni Moises. Kaya kinaklaro ko po, dapat po itong sagutin. Kasi parang ang pagkakataon, I'm sorry Mr. Moderator, parang meron okay. kayong pinapanigan sa pagkakataong ito. Okay, sige. So I'll make sure you na hindi ako may pinapanigan, no? So Father Darwin, pwede mo bang sagutin 'yon? Sinagot ko na out of topic. So So, that is my problem, bro. For him, out of topic, hindi ko siya mapipiga because I'm not a judge here. Ganon din sa bro, kung ganyan din ang gagawin sa ni Father Darwin, hindi rin kita pwedeng pigain. So, ang lalabas nun is talagang magpo-proceed tayo at dadalhin natin sa rebuttal lahat, no? So, hindi ko siya pwedeng pigain dyan eh. So, hindi rin kita pwedeng pigain kung gagawin din sa ni Father Darwin. So, pasensya na bro. Kailangan talaga Sige po. Opa. Sana naintindihan mo ako bro. Sige po. Ginagalang natin. Okay, salamat. Okay, move tayo na another question. You still have 26 seconds bro. Seconds na lang po yan? Yes bro, 26 seconds. Wala na yan. Kasi sa tanong pa lang, ubos na yan. Thank you. Okay, are you going to waive your 26 seconds? Yes, wala na pong ano yan. Wala nang... Okay, sige.